Next week na naman. Alright. So sa Unshakable God series natin, mini-series lang ito. We are going to start today hanggang sa susunod pang 3 na mga Sundays. At ang una po natin pag-uusapan is yung transcendence or yung immanence ng Panginoon. The fire that refines. Yan. Kanina doon sa ating scripture reading, siguro familiar na sa inyo, yung iba sa inyo may familiar na sa Isaiah chapter 6. Isa ito sa mga, ako masabi ko na sobrang nakamamangha na mga pangyayari sa Biblia. And marahil ito yung isang beses lang nangyari itong ganitong klaseng kagandang eksena until the book of Revelation. Ano? And let's start with this thought. Noong year 2025, siguro, ewan ko kung na-realize ninyo, pero yung year 2025, marahil ayan yung taon na talagang tatatak sa kasaysayan ng Pilipinas. At anong meron sa 2025? Okay. Diyan, after many years, in fact, after a decade, or decades, ay diyan na lang natin talaga nalaman na mayroong isang napakalaking skandalo sa ating bansa. Ano yan? Yes, yung corruption sa atin. We all know about corruption. Alam natin na may nangyayari, pero wala tayong resibo na masabi na napag-uusapan sa buong bansa. Not until last year na nalaman yung tinatawag nating flood control projects. Alam natin na may mga projects naman talaga sa buong Pilipinas, pero hindi natin akalain na ganun kalaki yung nawawala. No? By record so far, ay mayroong 100 billion nung panahon na ito, nung nalaman, na nawawala. And then turns out, nung magkaroon ng mas malalim pa na pag-iimbestiga, approximately $7 billion yearly ang hindi natin alam kung saan napupunta. $7 billion. Na kung iisipin mo, na pag-uusapan madalas siguro yung bagay na nawala during the Marcos regime. Okay? Ganun pa man, katiting na lang yun ikukumpara sa ngayon. Imagine that. Paano natin nalaman na ganito nakalaki yung bagay na nawawala? It's because also na last year, isa sa mga taon na napakatindi ng maraming bagyong dumating sa ating bansa. Dahil doon, alam naman natin na taon-taon naman na may mga bagyong dumarating sa atin, pero ibang-iba yung bagyo nung last year. Bakit? Maraming lugar na bahaan. Hindi natin nakalain. Noong July last year, biruin mo, kailan ba naman nung mula bata ko na ang Commonwealth binabaha? Na pati yung mga sasakyan nasa stock. Bandang circle, akalain mo, lagpas poste ng street name, yung taas ng baha. Kinailangan pang may mga lugar na mabahan at mas nakalulungkot, alam natin yung nangyari sa Cebu at sa Negros, na may mga taong namatay. May nangyaring napakalaking trahedya na nalaman natin na ang ating ekonomiya, yung pamahalaan na sanang inaasahan natin, ay yun pala. Akala natin we are standing on solid ground. Yun para tayo nakaapak sa kumunoy, na dahan-dahan tayong lumulubog. Normal naman talaga for us to look for stability sa leadership natin. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na pamahalaan. Dito po sa Biblia, sa nabasa kanina ni Kay, it started with the first verse na mayroong binanggit na pamahalaan. Ito yung pamahalaan sa pangalan ni King Uzziah. Si King Uzziah po, ay isa po sa mga napakagaling na hari. Ang pamagat na ibinigay sa kanya ng ibang mga historians ay the Second Solomon. There was no other king after Solomon na naging mayaman ang Israel, particularly ang Southern Kingdom or ang Judah, na kagaya kay Uzziah. Siguro, strategically speaking, baka mas mahusay pa si Uzziah kay Solomon. Alam niyo kung bakit? During his time, nagkaroon ng mahigit 300,000 na elite soldiers ang kingdom. Ganon kagaling si Uzziah. Yung borders ng Judah, it was safe. No, yung Philistines, yung Amalekites, hindi makapasok. And alam niyo kung gaano katagal yung kingdom, yung pamahalaan ni Uzziah? It was for 52 years. 52 years. Ako po ay 36 years old. Kayo ilang taon na iba sa atin? Yung iba nasa 50s. Sino dito yung mga nasa 50s na? Walang umaamin. Si Luis lang umaamin, no? Si Luis. Meron tayong 50s, meron tayong 60s. Just imagine that, nearly all your life, ang nakita mo nakaupo doon sa trono, itong tao na ito lang. Okay? Yung economy during that time, ang sabi ng mga historians, it was literally the golden age of Judah. Yung economy, boom na boom. Ito yung pinapangarap ng maraming bansa sa buong mundo. The kingdom of Judah during that time. Siguro kung magigising ka raw sa Jerusalem, you're a citizen of Jerusalem, every time you wake up, as long as you know that Uzziah is sitting on the throne,
you are safe, you feel comfortable na hindi babaksak yung aming bansa kasi ito yung hari namin. Uzziah was not a person anymore. He is already the institution of that location, of that area. Wow! And then, Isaiah chapter 6, it starts with the first verse. Ang sabi, in the year that King Uzziah died. For 52 years, and then this institution, suddenly, it collapsed because that king died. Sa tingin nyo, ano nangyari sa buong Judah? Panic! Ano na ngayon? Paano na yung trono? Sino papalit dyan? Sino natatakot sila? Paano yung papalit dyan? Will he fulfill? Kaya niya bang isatisfy yung same role, same na nagawa ng kanyang tatay? Everybody was probably in panic. Ano na mangyayari? Siguro nagtatanong sila, who will lead us? What will happen to us? Ano na mangyayari sa bansa natin ngayon? They were all shaking. Ano? And it was in that precise moment na yung isang tao na kilala natin by the name of Prophet Isaiah, he went in the temple and then finally, probably because he was there to look for comfort. Siguro naghahanap siya ng sagot, okay, sa Panginoon. Lord, ano na ang gagawin namin kasi hindi ko na alam kung anong gagawin namin sa buhay namin. Everything, it seems like everything will be on a collapse. Papaano na ito, Panginoon? And siguro, instead of finding comfort, it started with something heavier. God showed him a vision. At yung vision na yon, sa simula, okay, it was a majestic vision. Pero later, matutunghayan natin, it was a reality check for Isaiah. Because Isaiah looks up. He looks down siguro. As he looks down, there was no one sitting on the throne. Pero when he looked up, he saw someone on that throne. It's occupied. At ang sabi ng Bible, I saw also the Lord sitting upon a throne. And that Lord is Adonai. Ang sabi ng Bible, high and lifted up. Isa sa mga bagay na mapapansin kagad natin doon is yung robe. On the same verse, ang sabi doon, his train filled the temple. Anong sinasabi po dyan? Okay? Yung robe noong ancient times, noong Near Eastern, okay? Yung robe nila, ayun yung pag-express kung gaano kalaki yung kanilang glory. Kung ano yung sukat ng robe nila, ganun din yung sukat ng kanilang glory. Kaya kung napapansin niyo siguro sa mga palabas, pag nakikita nyo naglalakad yung royalty, napakahaba nung kanyang kapa. Napakahaba nung kanyang robe. Because that speaks kung gaano kalaki yung kanyang glory, yung kanyang majesty. Okay? But, ang sabi ng Bible dito, nung nakita ni Isaiah yung train of the robe na nakaupo doon sa high throne, ang sabi, it filled the temple. Ganon kalaki yung robe. Now, saan ba yung temple ng Panginoon? Siguro sabihin na natin, siguro yung temple nila yung nandun sa Jerusalem. Siguro ngayon New Testament, ang temple, ito tayo. Di ba sabi natin temple ito? Pero wait, dito lang ba yung presensya ng Panginoon? Nasaan yung presensya ng Panginoon? Isaiah chapter 23 verse 23 and 24. Anong sabi doon? I the Lord, and I fill the heavens and the earth. Yung presence ng Panginoon, okay, hindi lang po siya nandito sa City Baptist Church, hindi lang dito sa four walls natin. Yung presence ng Panginoon, yung glory niya, hindi lang po nasa Lagro, hindi lang po nasa Quezon City, hindi lang po nasa Pilipinas, hindi lang po nasa Southeast Asia, hindi lang po nasa Earth, hindi lang po nasa solar system natin, hindi lang po sa Milky Way Galaxy, nasa buong universe natin. And I would like you to imagine na yung train ng robe ng Panginoon, it was covering the whole universe. That's His temple. Ayun yung majesty and glory na nakita ni Isaiah that day. Alam nyo, while going through again this passage, sabi ko, nakakakilabot naman kung ito yung nakita na vision ni Isaiah. Right there and then, titigil na ako, magtatago na siguro ako. Because this is too much. There was, yung glory na Panginoon, it was so immense, it leaves no room for anyone. Not for Uzziah, not for our politics, not for our worries or concerns of life. It was too big, it was too immense. God's glory is so immense that it leaves no room for anything else. Alam nyo, napaka-timely talaga nung guidance ng Panginoon sa atin ito because everyone siguro is in a panic, is in a worry zone po na ano nang gagawin natin sa buhay natin. And this is a very, very good reminder na yung Diyos na kinikilala natin at sinasamba natin, yung kanyang glory, it fills the heaven and the earth.
gaano kaliit yung mga bagay na inaalala natin, gaano kaliit yung bansa natin, gaano kaliit ngayon yung $7 billion a year. I know it's too much, but the glory of God is bigger than anything else we can imagine. Ano? It was so immense na ang sabi ng Bible, pagdating sa verse 2, above it stood the seraphims. Okay? Now, anong difference? Okay, ang seraphims, alam niyo na siguro, angels, right? Dalawa lang naman yung namely na klase ng angel na nalagay sa Bible, cherubims and seraphims. I will not talk about cherubims, seraphims. Anong difference pag binanggit seraph sa seraphim? Anong difference ng seraph sa seraphim? Okay? Ito yung plural. Pag sa Hebrew, merong im sa dulo, katulad ng pangalan ng Panginoon, Elohim, naka-plural, 3 or more. Pag sinabing seraphim or cherubim, okay, plural yon, plural form. Alright. So, basahin ko ulit above it, sa throne na yon, kung saan nakaupo si Adonai, ang sabi doon, it stood the seraphims. Parang redundant na ngayon pagka-translate dito Seraphims. Now, anong itsura ng seraphims? Each one had 6 wings. Wow! Ganda. No? Na-imagine nyo ba yan? Diba may mga nagsabi sa inyo, wow, mukha kang anghel. Ano yung itsura ng anghel? Sandamukal yung mata, mukhang leon, mukhang parang sinabi mo, mukha siya maraming pakpak. Nakakatakot siya. Anin na yung pakpak. Tapos anong ginawa niya? With twain, he covered his face, and twain, he covered his feet, and with twain, he did fly. Anong itsura niya ngayon? Tinatakpan niya yung tinatakpan niya yung sa kanyang itaas, okay? Tinatakpan niya yung sa kanyang itaas, sa kanyang mukha, tinatakpan niya yung kanyang mga legs, and then yung sa gitna panlipad. Okay, di ako naglagay ng picture na rin, use your imagination. Yan ang itsura ng seraphim. Alright. Ngayon, ito yung mga nakapaligid sa kanya. Ang ibig sabihin ng seraph, the burning ones. Sa mga naka-attend ka ng discovery class, ito na yon. Kung bakit ko pinapaalala sa inyo yung Hebrews chapter 1. Ang nakapaligid sa kanya yung the burning ones. Hindi lang isa. Pag binasa niyo yung Book of Jude, thousands of 10,000s of 10,000s. Ayun yung nakapaligid doon kay Adonai. Sobrang amazing, These are perfect beings. How would you respond kung bigla na lang isang araw may isang seraph na magpakita sa harap mo? Sabi niya, Teya, ay naku, pag nakita mo ito, kaya yung mga tao sa Old Testament, pag may nakausap silang seraph, nagtatago. Nakakatakot makakita ng seraph, ganito itsura. Pero ang difference, alam nyo ba, pag yung seraph nagpapakita sa tao, hindi siya nakakover. Only this time, na dahil they are around the throne of Adonai, na covered yung face nila and covered yung legs nila. Bakit kaya? Pasensya na, tatanungin ko kayo, palagay nyo bakit? Yes. Ano mas nakakatakot? Yung tauhan o yung amo? Nakakatakot yung tauhan? Ano mas nakakatakot? Yung slave or yung master? Actually, mas kinakatakutan natin yung slave. Ang kinakatakutan natin yung creature, manghang-mangha tayo sa anghel. Ang mas nakakatakot, ang nakakamanghay na sa gitna nila. Biruin mo, thousands of 10,000s nakapaligid na ang pinakadahilan, the reason na kung saan itong mga holy angels na ito ay nakatakip sila is because of the holiness of God. Yung liwanag ng Diyos, yung holiness ng Diyos, it's too much for them. Yung radiance na yan, it's too much for them to look upon. Perfect beings ito, by the way. Powerful, majestic beings ito, pero sila mismo, di nila kayang humarap sa Panginoon. Kasi yung glory ng Diyos, too much. Kung ito yung nakita ko sa harap ko talaga, kainin na lang ako ng lupa. Kung yung mismo mga anghel na mangha ng ganito, how much more ako? And if we're going to define yung holiness ng Panginoon, hindi lang siya good. Diba? Pag sinabi siguro holiness sabi ni Louis Berkhoff, dapat natin ma-distinct na yung holiness ng creature ay iba sa holiness ng creator. Okay? Yung holiness ng creation, ng angels, o sabihin natin ng whatever beings, fragment lang yon. Pero yung holiness ng Diyos, ng Creator, okay, He is holiness itself. Siya mismo ang holiness. There won't be anything such thing as holy without Him. He is holy. Alright? Ngayon, paano ba natin maunawaan itong mga Pilipino para magets natin, paano ba yung holiness ng Panginoon? The closest siguro for us to contextualize it for us, is yung salitang bukod tangi. He is unique.
Katangi-tangi po siya. He is set apart. He is incomparable. Unfathomable yung kanyang holiness. Bukod tangi siya. Hindi mo siya mailalagay to whatever category. Hindi mo siya maikukumpara sa kahit sino at kahit ano. This is the unshakable reality na pinapakita ng Panginoon kay Prophet Isaiah. Now, because of that exposure, he then experiences a trauma. Because of that exposure, he then goes through a trauma. Why? Kung tayo kanina, we were so worried about the ghost projects that happened, okay, in 2025 and probably still happening right now. Siguro si Isaiah at that time, he then realized his own ghost projects of his soul. Kung nakakita ka ng worship service, tapusin ko yung sa verse 2 ha. Ang sabi dito sa verse 2, okay, verse 3. And then sabi sa verse 3, and one cried unto another. Okay? May sinasabi, umaawit yung mga anghel na nakapaligid kay Adonai. Nakapaligid sila, nag-aawitan sila sa isa't isa. They cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Ha? Diyan nagaling yung inaawit natin, Holy, holy, holy. I would like you to imagine the first beings who sang that song ay the seraphims. Kung ikaw sa Isaiah, nakita mo yung ganitong kamanghamanghang choir. Alala ko, pag nanonood tayo ng mga choir, tuwan-tuwa tayo. Pag narinig mo ng Hallelujah Chorus, tatayuan niya lahat eh. Ano ba yun? Pag may kakadanan ng Hallelujah Chorus, closing yan ng na ni Handal Messiah. Tatayo lahat. Parak-parak kasi grabe talaga yung Hallelujah Chorus. Pag nakapakarinig tayo ng mga orchestra, mga tayo. Ha? This is what hindi to simply as any other orchestra or any other choir. This was the heavenly host singing sa kanilang Panginoon. Holy, holy, holy. Sa Hebrew, wala kang makikitang punctuations. And so they need to repeat words to give it a superlative sense. Okay? Walang punctuation mark, walang exclamation mark. And so they need to repeat it. Verily, verily. They need to repeat it, holy, holy, holy. And so I would like you to remember this verse, to remember this story, kung saan inawit ito para sa Panginoon whenever we will sing, holy, holy, holy. Hindi lang siya awit dahil memoryado na natin, hindi lang siya awit kasi ang ganda ng lyrics, hindi. Okay? Holy, holy, holy kasi too much yung radiance, yung glory ng Panginoon na witness ng mga angels ito. Na, ngayon, siguro ang i-expect natin kay Isaiah, ang sasabihin niya, wow. Pero may sinabi na Isaiah? Sabi niya ba, wow? Ano sabi niya? Wow. Hindi siya yung wow. Di ba pag may nag-chat sa inyo, wow, W-O-A-H-H-H. Wow, W-A-A-H-H-H. Ito, W-O-E. Alam niyo yung sabihin ng wow, W-O-E? Iyak to ni, humiyaw. Sumigaw sa Isaiah. Woe is me. Ano sabi niya? Woe is me for I am undone. Ito yung expression niya. Susubukan natin i-contextualize sa atin. Ito yung expression ni Isaiah after niya makita yon. Kadiri ako. Ang dumi ko. Wasak ito. Sira itong tao na ito. Woe is me. Yung isang tao, if he, not even by vision, yung isang tao, when he finally realizes yung glory ng Panginoon, all you can say is, woe is me. Because yung glory ng Diyos is too much for us to handle. Woe is me. Then anong sabi niyang ganon? For I have unclean lips. Again, this is not saying na kung saan si Isaiah, he is a person of guilt. Kasi pag sinabi mo he is a person of guilt, he did something wrong. Ang sabi niyang ganon, kahiya-hiya siya. He is shameful. Alright? And so he realizes na okay? He realizes that I am a man of unclean lips. Bakit? Sa lahat ng bagay na sinasabi niyang woe sa kanya o kahiyahiya sa kanya, yung kadiri sa kanya, bakit sa lahat ng body part yung lips? Bakit hindi paa, hindi kamay? Bakit lips? Ha? Anong sabi ng Bible? Okay? Yung lips, either it gives life or it gives death. Sabi ng James chapter 1, who can tame the tongue? Wala makatame ng tongue. Kaya anong sabi ni Jesus Christ? Matthew chapter 15, Mark chapter 7, anong sabi niya? Ang nakaparurumi sa tao, hindi ko anong pumapasok sa kanya, kundi ko ano yung lumalabas sa kanya. This proves kung ano yung marumi sa atin. And it was very important to Isaiah why he is a prophet, he is a teacher. New Testament speaking, he is a pastor.
Isa sa mga dangers ng 21st century Christianity, alam nyo, bibig, labi. Because we can keep on talking about God, we can preach about God, but at the same time, pwedeng balat kayo, pwedeng fasad. It can be a Sunday activity, it can be a Sunday routines. Pero kailan ulit natin nasabi, by our relationship sa Panginoon, woe is me, because this glory is too much for me to handle. Yung ghost projects daw, we are so angry. And I understand, I am angry as well. I can just imagine na yung finally, nag-shine yung light ng Panginoon sa kanyang throne. And it's shown on Isaiah. Siguro yung sariling ghost projects ni Isaiah, yung sarili niyang karumihan, he then just realized because it was exposed. Pagdating ng araw, yung tinatawag natin na judgment, when finally everyone will be there, I doubt anyone will make an excuse. Because that day, His glory will shine and all our darkness ay makikita doon. That's the reason na nabanggit na Isaiah, woe is me. He was shaking. Now, ano nangyari? For Isaiah, this should have been his end. Dapat patay na si Isaiah nito. Bakit? Masamang tao ito eh. Dapat dito nagtapos yung kwento natin eh. He was before the holy fire. Ako, ewan ko, marami ka pa kayo naaalala, hindi ka... Kit-kit talaga yun eh. Ay, kakain ulit tayo mamaya ng ano. Ang paborito niya pala, ano yun? Hash brown. Hash brown kagabi. Dapat patay na dito sa Isaiah, He should have been consumed. Sabi pa ng Lamentations. Dapat patay na dito si Isaiah. Pero ano nangyari? Pinatay siya ng Panginoon? No. Alright? Hindi siya pinatay ng Panginoon. Instead, God refined Isaiah. Isa doon sa mga nakamamanghang seraph, umalis. Pumunta sa altar at kumuha ng coal. Live coal. Nagbabagang, ano ba yung Tagalog nun? Uling. Uling ba? No. Parang alanganin pag uling. Live coal, Ayun, baga. Naglalagablab na baga. Yan. Naglalagablab na baga. Okay? Anong kinuha ng seraph? Paano niya kinuha? Pansinin niyo ha? Paano niya kinuha? Dapat kinamay niya na Holy angel naman ito seraph naman ito Kinamay niya? Kumuha ng ano? Tong. Marunong magtong yung angel Tapos, anong ginawa niya ngayon? Dinala niya kay Isaiah, nilagay sa labi. Okay, pause. May note muna tayo. Saan galing ulit yung live coal, yung naglalagablab na baga? Saan ang galing? Altar. Bakit galing sa altar? Ano yung representation ng altar? Okay? Ano yan? Ano ba yung altar? Altar is a place of sacrifice. That's where sacrifice happens. Who is our altar and sacrifice here in the New Testament? Sino? Yes. The representation of altar, kung saan pumunta yung seraph, is actually the altar of Calvary. Yung kung saan nakalublob, yung naglalagablab na baga na yon, okay, yung sa aming mainit na yon, it was actually soaked in the blood of Jesus Christ. Yun yung pinagkuha, bakit kaya na kailangan magtong yung angel? Kasi ayaw niya marumihan niya. Yung holy angel, yung majestic angel, ang tingin niya doon sa altar, masyadong malinis, na siya mismo hindi niya pwedeng kamayin lang. Kailangan niya pang magtong. Masyadong sagrado. Alam niyo, pinag-aaralan ko pala ito kagabi, nahihiya na akong i-preach. Nakakatakot tong i-preach Bakit? Parang dapat hindi sa akin ito nanggagaling Alam niyo, yung dinaanan ko lang ulit ito, sabi ko, wala talaga pwede sa atin mag-worship. Sa totoo lang, if we are going to face God as we are, ewan ko kung may mabuhay sa atin. This being, haharap sa Panginoon, woe is me. What's our attitude when we worship? It was the altar of Calvary. And it was not just a raw fire, hindi lang siya scorching fire. Okay? It was an atoning fire. Kung si Isaiah, he will just serve God, he will just face God as he is, hindi siya pwedeng mag-worship. How much more talk about Him? How much more to serve Him? How much more to do anything in the name of God? Hindi pwedeng gawin ni Isaiah. But right there, not of scorching fire, but of atoning fire, soaked in the blood of Jesus Christ, doon nilagay ng seraph sa labi, finally,
ni Isaiah na sinasabi, you are now cleansed. You are now refined. Now, you are able to talk about me. Now, you can worship me. Mula sa hiya, mula sa karumal-dumal, nagkaroon ng dangal. The reason we can face God, sabi ng Hebrews, that we can go before His throne of grace boldly, sabi ng book of Hebrews, is because of this altar of Calvary. Yun lang. If not for the blood of Jesus Christ, hindi ka pwede magsamba sa Panginoon. And I'm anticipating for that day na kung saan finally makaharapan ko ang Panginoon. Thank you for the blood. Paglalapit ako sa trono ng Panginoon, as I am, sunog ako. That fire will consume me. But because of the blood of Jesus Christ, it's so powerful, yung fire na yon, it protects me. Now, gets na natin kung bakit magja-judge si Jesus Christ. Hindi niya, sabi ng Ezekiel, ayaw niya nga patayin yung wicked kung pwede lang eh. Mahal niya kahit yung masasama eh. Pero kasi yung glory ng Diyos, wala kang magagawa kung hindi mamamatay ka lang. Kasi grabe yung glory niya. Right? Right pala. The cure must come from the outside of us. Hindi natin malilinis yung sarili natin ng tayo lang. Ha? Aayusin ko muna yung sarili ko. Hahanapin ko muna yung sarili ko. Magtatago muna ako. Para sa ganun, ma-fix ito. You cannot fix yourself. You need an external element to fix yourself. Nasubukan mo na yung, naisip ko lang ngayon yung sasakyan. Nasubukan mo na habang nagkukumpuni ka ng sasakyan. Tapos, mag-ayos-ayos ka, may grasa ka na sa kamay, sa braso. Tapos sabi sa'yo, uy, may dumi ka sa mukha. Saan ang ginagawa nung nagkukumpuni? Ganun ba? Imbis na matanggal niya yung dumi, ano nangyari? Ay, kumalat. Ganun ba? Gamitin mo kayong damit mo, ay sige. Ganun yung picture pag inaayos mo yung sarili mo. Kala mo inaayos mo yung sarili mo? Hindi. Nalo ka lang dumudumi. You will need an external cause, okay, para maayos ka, para malinis ka. Hindi mo kakayanin. And then finally, it touched him. Ano po nangyari? Okay? Again, if we can imagine that, okay? Kung totoong apoy yun, ano dapat epekto kay Isaiah? Anong epekto dapat sa'yo? Kung totoong naglalagablab na baga, yun. Siyempre, papasok ka, masusunog ka. Nung natapunan lang ako dito ng kape pa lang yun, hindi naman apoy yun. Sabi ni, ni Rujen, ako pa, sabi ko, okay lang. Nagtago ko sa library, ito lang hapdi na eh. O kagabi sabi ni Hana, para ka na talagang pig. Kasi may marka na eh. Di ba yung sa baboy, pero nakita mo, may markang ganun. May marka na, kasi bakit? Mainit na kape pa lang, nagkamarka na. Kape pa lang. Nasubukan mo nang mapasa 100 degrees Celsius, kumukulong tubig. Yung kuya ko na gano'n, nung bata siya, natapunan siya ng kumukulong tubig daw. Ngayon, dahil natapunan siya ng bata siya ng kumukulong tubig, yun, namarkahan siya ng mapa ng Lagro. May mapa na siya dito. Paso eh. Imagine mo, masunugan ka, dikitan ka ng apoy. Dapat nasunog doon si Isaiah. Pero instead, ano po nangyari? It was a refining fire. It was a refining fire. Nabi ko naisip, kaso nga lang too much. Alam niyo yung word na yan, cauterization. Na medical medical procedure. Anong ginagawa dyan sa cauterization? Ang ginagawa dyan, pakikita mo siya, para siyang laser. Okay? Tapos for example, bubuksan yung tiyan mo, imbis na hihiwain lang na ganun, yun yung gagamitin. Para nang sa ganun, okay, hindi siya magdurugo. So, ito yung ginagawa ng cauterization. Either, okay, may bubuksan, may isasara, or may tatanggalin. Yun ang purpose nun. Okay? Magandang illustration yung cauterization. Why? Kasi, okay, it's painful, pero it stops the bleeding. It removes yung dapat matanggal dyan na cyst. Yung cancer na nandyan, kailangan, dyan yung ginagawang procedure. Okay? Anong ginagawa ng Diyos sa atin? God has to burn away with the live coal of Jesus Christ from the altar of Calvary, our pride, yung ating mga palusot, yung mga dahilan-dahilan natin, kesyo, at saka yung ating bahala na. Okay na yan. Bahala na. Alam niyo yung original na pinanggalingan ng etymology ng bahala na? Saan nanggaling yung bahala na? Ha? Sino nakakalam? Que sera, what will be, will be. Ganun na. Saan galing? Yan. At totoong pinanggalingan ng bahala na, but hala na.
pre-colonial time, bago tayo nasakop ng Espanya, kasi pag sinabi nating Diyos, Spanish yun. Ang Tagalog talaga ng God, bathala. So, ang original na sinasabi, hindi bahala na. Ang sinasabi, bathala na. Okay? We started our conversation from, paano kaya to? From panic to dapat, ma-refine tayo to, bathala na. Sa Diyos na. Hindi na sa akin. Okay? So, in an instance, si Isaiah, he moved, okay, bilisan ko na. He moved from hiya, from shame, to dangal or honor. He is now finally able to face God, to worship Him, and to serve Him. The only reason na ang pinangahawakan ko, why I will preach, again, I always tell you this, kung pwede lang hindi ako mangangaral ng salita ng Diyos, kung pwede lang hindi magpastor, kung pwede lang hindi maglingkod sa Diyos. The only reason na pinangahawakan lang po natin kung bakit natin ginagawa yung mga ginagawa natin is that refiner's fire. Yun lang yun. If not for the blood of Jesus Christ, wala kahit sinong tao ang pwedeng tumayo. Walang kahit sino ang pwedeng magsamba at maglingkod sa Panginoon. And so here Isaiah, he is no longer shaking. He is able to stand sa grace ng Panginoon, not by his own accord and record. Tapusin ko na po. Now, we are going to end with this. Ngayon na si Isaiah, he is now refined. Okay, he is cleansed, he is rooted, standing on the grace of God. Alright? Anong tinanong ng Panginoon kay Isaiah? Ha? Sabi pa ng Panginoon sa kanya, sa kanila, who is perfect? Ano sabi ng Panginoon? Whom shall I send? Teka lang, mayroon pang ibang tao doon? May ibang tao doon? Sa vision na yon? Ba't nagtanong? Alam mo yun, yung kayo magtotropa, tapos yun na yung kumain, tapos kaupo kayong lahat. Tapos yun sabi ko magtotropa, dalawa lang kayo. Tapos sabi ng tropa mo, ako nagluto eh, sino kaya maghuhugas? Sa tingin mo, tinatanong ka niya? Okay, suggestive yun. Okay, suggestive yun. Tingin niyo, literal na tanong ito? Na-imagine ko, I always do this, I try to imagine yung nakasulat sa Bible. I'm trying to imagine kung nasaan si Isaiah. Sabihin sa'yo ng Panginoon, sino kayong papadala ko? Basta nakatitig sa'yo, Diyos. Diyos, sino kayong papadala ko? Ha? Irish, sino papadala ko? Ganon, in-eye to eye sa Isaiah. Oh, naka-eye to eye kayo ngayon ng Panginoon. Sinong papadala ko? Kung ikaw, dahil Pilipino tayo, ganito mo sasabihin, sino pa ba? Meron pa bang iba nandito, Panginoon? Sino pa ba? And kung subukan kong sukatin yung damdamin na Isaiah, nung simula, wow, kadiri, sino tong wasak na ito? And na-transform to, yeah. Alam mo yung excited na sa Isaiah, Lord, thank you. Pwede na. Pwede na ako mag-worship. Pwede na ako mag-serve. Pwede na kitang manggitin. Whom shall I send? Gets na ni Isaiah. Ito na, Panginoon. Game na. And I would like you to realize, Isaiah volunteered for this commission not knowing what will be the mission. Hindi pa sinasabi sa kanya kung ano yung mission. Kino-commission na siya. And kung babasahin nyo, basahin nyo na lang. Sana nabasa nyo na. Mabasahin nyo, ano sabi ng Panginoon? Sige, Isaiah, papadala kita doon. Pagpadala ko sa'yo doon, walang makikinig. Walang maniniwala. Walang mako-convert. Walang masisave. Pero papadala kita. Pero si Isaiah, kasi ganito yung sagot niya, okay lang. Kasi, I'm not looking for men's applause. I'm just longing to please you, my God, my Savior. That's it. I delight in people who they fully understand that they do not deserve, okay, the presence of God. Si Peter, naalala niyo ba si Peter? Nung na-realize niya yung resurrected Christ na yung harapan niya, nandiri sa sarili, napayuko eh. Hindi pa full glory yun, ha? Now, can you say also this with Isaiah? Here am I, here I am, send me. Haharap ulit tayo sa mundo this week, this month, this year, 2026. And hindi naman mawala yung problema nyo eh. Hindi naman magbabago lahat ang sitwasyon ng buhay natin eh. But while the whole earth is shaking, always remember this, we have an unshakable God. Hindi natitinag yung Diyos mo na yun. While the throne here on earth is empty, while the throne here on earth ay nakakatakot tignan,
We have a high God, high and lifted up, sitting on His eternal throne, na kung saan yung train of His robe covers the whole creation, the whole universe. That's our God. Next week, I will end with this. Next week, magkakaroon tayo ng Lord's Supper. That is a very, very sacred celebration. Because today, wala naman tayong live coal, wala tayong naglalagablab na baga para dalhin sa ating mga labi. Today, you know what we have? We have the Lord's Supper. You have the elements of bread and wine. Para ipaalala sa iyo that the body and blood of Jesus has already refined you. Therefore, you are a new creature in Christ. Now you can worship me, you can talk about me, you can go wherever you want to go because you can go in my behalf. Not every people will recognize, not every person will recognize what you will do in his behalf. Not every people will be pleased. But our comfort, our security is one day we will stand before Him in His presence. At ang sarap-sarap nun. Jay, good job. Lord, wala namang nasib ah. Wala nga nakinig eh. Good job. Good job. Mel, good job. Sabi ni Pastor Kaloy, di pala bulong yun. Good job! Nagpadala ka.